Magandang umaga po sa bawat isa. Thank you po, Pastor, for this great opportunity and privilege na ako po maging bahagi ng World Mission Conference and Church Planting. Thank you, Pastor, Preacher Miljun, for the first preaching. And the preaching last night, Pastor Miss Lan, and Preacher Duke, na narinig natin ngayon, amen? Kung tutuusin, sapat-sapat na po yung mga mensaheng yun na narinig natin para hindi na tayo mag-atubili sa panawagan ng Panginoon. No. But God's design sa mission conference na ito ay God impressed upon the heart of our pastor na may mga lalaki pang tatayo para patuloy pang hamunin yung mga nag-aalilangan pa. At sana po ay magampanan ng inyong lingkod ang naritira pang mga hamon para sa mga nag-aalilangan pa. Tayo po ito may lahat and open our Bible please in the book of Hebrews in chapter 11 in verses 24 to 27. I'd like to preach about the decision of faith that drives to surrender. Hebrews chapter 11 beginning verse 24 to 27. Are you there? Alright, sabay-sabay po natin basahin the verses in Hebrews chapter 11. Let us all read together. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Tama naman na lang, let's pray. Dakila namin Diyos amang makapangyari sa lahat, kami pinagpapasalamat sa ipong biyaya sa amin for this mission or World Mission Conference in Church Planting. Salamat po, Panginoon, sa mga narinig na namin. Napakinggan na po namin mga mensahe po, Diyos. Oh, what a blessing. But since you allow me to stand behind this pulpit, please empower me. At please, kayo po ang humawak pa rin sa aking po mga labi, sa aking po mga dila. Even in my actuation from this pulpit po, Panginoon, wala po akong ibang hangad, Panginoon, kundi magamitin mo po upang patuloy na humamon sa magitan po yung mga salita at patuloy ka pong mataas at ang iyo pong gawain, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na magpatuloy, O Diyos, through the men and women of God na iyo pong inihanda, Panginoon, sa ganitong dakilang gawain pinagkatiwala sa amin. Kaya tulungan mo po ang iyong lingkod, please, at pagindapatin mo po, patawad sa nagawa po namin mga pagkukulat kasalanan, sapagkat ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa matabi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po. Pwede na pong maupo. The decision of faith that drives to surrender. In Hebrews chapter 11 verse 23 to 27 na ating pong binasa, we are introduced to Moses' faith. The particular emphasis which made in these verses concern decisions which shows Moses' faith. In verse 24, the word, when he was come to years, I believe does not only talk about his age, but it means when it is about time to make a decision. Hindi pinag-uusapan yung kung anong taon na siya dito. Kundi it's about time for him to make a decision. Unknowingly, ay marahil hindi alam ni Moses na gumagawa na sa kanya ang Panginoon. Alam natin sa kasaysayan that for a baby, ang nag-aalaga, nagpalaki sa kanya ay his own mother. A Hebrew woman. At kung siya nagpapalaki, ay marahil, kagaya ng sabi sa Isaiah, that kailan mo tuturuan ang bata pag ilalayo mo na sa kanyang dibdib. Marahil habang lumalaki, ay his mother ay ini-introduce niya sa faith ng mga tao ng Diyos.
At yun ay ipinunla na ng nanay niya sa kanyang dibdib. Kaya, bagamat siya'y lumaki sa palasyo, lumaki sa kalayawan ng Egypt, ay this time, ay nagkaroon na siya ng decision. Kaya sabi rito that when he was come to years, again, I believe it is about time to make a decision. This faith led Moses to make a decision to surrender all. A decision that he will, what he will be. Nung panahon na yon. A decision what he will become. Nung panahon na yon. A decision what we may have. Nung panahon na yon. You know, bawat isa sa atin na nasa gawaing nag-umpisa na. Sa pagmimisyon, na gumawa ng desisyon na isuko at iwanan ang lahat ng sariling pangarap at earthly ambition upang sumunod sa kalooban ng Panginoon at mas may mabuting plano ang Diyos sa atin kaya tayo ay nakapagdesisyon. Marahil ay walang kaalam-alam si Moses. Tayo rin na nasa gawain na wala tayo naman kamalay-malay kung anong mangyayari. Pero the key is obedience. Amen. To see a miracle, ang mga tao nakikita lang yung ngayon na. Pero lagi sinasabi ng pastor natin, ini-enjoy na lang natin ito, pero hindi nyo nakita kung kailan nag-umpisa at paano nag-umpisa. At every time we gather together, pastors, ay napakasarap alalahanin yung mga bagay kung paano ka nag-umpisa. Kaya lagi pinapaalala sa amin ng pastor para maalaala din namin sa ginawa naming desisyon, paano at kailan at paano kami nakapag-umpisa. At nai-enjoy din namin ngayon, amen? But before Moses enjoy that faith at his exploit ay nandito nga sa Hebrews chapter 11 for us to learn. By the way, in Hebrews Romans 15 verse 4, ang mga bagay na ito'y nausulat para sa ating admonition. Para sa ating mga ituto. That's why the faith of Moses must be also our faith. Amen? To make a decision. That decision that involves things that drives us to surrender. Unknowingly, through circumstances, ay gumagawa na ang Diyos sa buhay niya. And I believe about siya sa atin din na nasa gawain na. Unknowingly, hindi natin alam gumagawa na pala ang Diyos sa buhay natin. Unknowingly, through this conference, gumagawa ng Panginoon sa buhay mo. It's good. Nakita natin ang mga kalalakihan, mga kabataan, ano magagawa niyan? May magagawa sila. Pero ikaw, hindi ka na kabataan. When God called me, ay 34 years old na po ako. When I got saved, 27 years old ako. 1984. Nang ako ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, ay 34 years old na po ako, 1991. January 23, 1991. Pero out of that years, hindi ko alam gumagawa na pala ang Panginoon sa buhay ko. Through circumstances. So, when we made a decision that drives him to surrender, that drives us to surrender, number one, the faith of a refusal. The faith of a refusal. It involves a refusal. In verse 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. When faith comes into operation, Moses made this great refusal. What he refused? He refused a family relationship. To be called a sons of Pharaoh's daughter. Alam niyo, isang nakakahadlang at isang bagay din, I know that God called me through the years when I got saved. Pero ang lagi kong inisip, ay meron na akong asawa, meron na akong 2 anak. And I know God called me. I know God called me to refuse what I have and what I will be
Because when I got saved, ako po I am an agriculturist by profession. And for 13 years, ay nasa government service po ako. Department of Agriculture. But on that night, January 23, 1991, ay nag-decide ako, hindi alam ng asawa ni Ma'am Bita noon. Huwebes ng hating kami, gumagawa ako ng resignation letter. Because through circumstances, umuwi ako, may nangyari, and then through circumstances, that is the time, Lord, that I need to make a decision. Gumagawa ako ng letter of resignation. Friday, dala ko na sa personnel office, ibinigay ko, this is a letter of resignation. Ay magkakasama pa kami sa meeting nung Huwebes na yun, kasama aming director. What happened? Because I want to serve the Lord full-time. And I cannot serve the Lord full-time sapagkat gusto ko mag-aral sa seminary. Baptist, BHBS, Baptist Heritage Bible Seminary. Kaya medyo spiritual kami noon. Bakit? Mag-aaral ka seminary. Because I want to serve the Lord full-time in the ministry. Hindi alam yan ng misis ko. Then nabalitaan ng kuya ko, yung kuya kong panganay, siya nagpaaral sa akin. Sapagkat naitawag agad ng director sa kuya ko, na kasama ko rin sa trabaho, na nag-resign ako. Kinumpranta ako. Then sinumbong sa tatay ko. Pinatawag ako ng tatay ko. Anong nangyari sa iyo? Ang parents kasi very proud pagka ang mga anak niya professional. Paano kayo mabubuhay? Anong nangyari sa iyo? But I refuse to be called the sons of my fathers. Sa pananampalataya ko, kung narinig niyo ang Presidenteng Duterte magmura, ang tatay ko, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, mali yata ang sagot ko. Paano kayo mabubuhay ng pananampalataya na yan? Mag-ano ka? Sabi ko, magpapastor po. Magkano sinusweldo dyan? Sabi ko, hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Kalokohan. But I need to refuse. And to surrender what will I be? And to surrender even a relationship. Why? Because God is calling me. Maramdaman mo na yan through circumstances. But hindi tayo maasa sa feelings. Nagbabago yan Pero yung faith na itinatanim sa iyo ng Panginoon through the preaching, through the years, through the preaching. Hindi ka ba natitinag? So that kind of faith will drive you, will drive me, will drive us to surrender. Marami dyan natatakot Paano ang nanay ko? Paano ang tatay ko? Paano ang mga anak ko? Hindi tayo ang bubuhay sa kanila. Actually, sumunod ka lang sa gawain ng Panginoon, magiging pagpapala ka sa kanila. Refuse a family relationship. Maybe Pharaoh's daughter has a plan for Moses to be the next Pharaoh of Egypt. But God is working out His great plan for Moses. God is working out His great plan for you. Because God, napatunayan na namin yan. God is working out His plan ng 1991. Hindi ko alam ano mangyayari. Actually, yung lugar na pinapunta na fall in love ako doon sa lugar na yun. Nung may nag-umpisa na ng gawain dyan, but for 1 month, umalis. Yung pastor ay sinabing, tuwing hapon ng linggo, pinapunta kami, kasama ko Sir Arnold. Dala niya yung accordion. At kasama yung mga, some young ladies, tayo lang 2 lalaki, and some young ladies. And then of course, punta po kayo doon sa missionary, sa bahay na yun, may Bible study, nakipagkamay. Yung mga kasama namin, sila Cleope, some ladies, ayaw nang bitiwan. Nung mga tambay doon, na ini-invite namin, ayaw bitiwan.
Hinaharas na. Siyempre, o kasama, awatin mo, pinagitnaan ako ng dalawang tinutusok-tusok na ako. Tinutusok-tusok na ako na ganyan. And then sabi ko, Kokoy, dito mo mamatay, di okay lang. Arnold, idadamay kita. Kasi si Pastor Arnold, nakaganyan. Kaya tumugtog ka na lang. Tugtugin mo, there is power in the blood. Remember that? Nung tumugtog siya, nabaling yung kanilang pansin sa accordion, tinginan sila, nabitiwan nila. Sabi ko, Arnold, punta ka na doon. May gate, ito hanggang doon yung gate, nung dating mission na. Punta doon. Then, sumunod sila. Sunuran sila, parang Pied Piper. Parang mga dagan, sunod lang sila. Pagkapasok ko, upo sila, I preach about hell. Bakit kami naandito? Kasi mahal ng Diyos. Kayo, mahal ng Diyos ang Kalawan. Nung panahon yung Kalawan, talagang very yan. But, I praise God, tumanggap naman sa Panginoon. Nung lumabas kami, pag sa inyo, Father, kung dito, sumbong akin. Mga bangag na yan. Mga bangag na yan, mga kwan, di ba? May nakalagay doon sa, tandaan mo, na ang damo ay para sa kabayo, hindi sa tao. So alam natin, ibig sabihin ng damong para sa kabayo, hindi para sa tao. Doon mismo sa may date na po, but come 1991, when God called me, I want to go to Kalawan. 1991, yan ang ginawa kong area. 1991. Because I fell in love with that people na kailangan ng Panginoon. Kailangan si Kristo. Walang sigang tao sa Ebanghelyo. Yung lugar na lagi ko sinasabi, yung pinagpuntahan namin doon, yung kabilang kalye ay tawag ay daang gobyerno, pero tinatawag na lang daang impyerno. Kadamay na pati yung kabilang kalye namin na ganyan. Garos, Brother Maynard, yung panahon kasama yan sa daang impyerno na yun eh. Si Brother Maynard. 1992, nagba-Bible study sabi ng misis niya, Pastor, puntahan yung asawa ko. Kasi kailangan niya talagang ma-save. Kailangan niya si Kristo. Pinuntahan ko. Punta sa bahay nila. Ang iniharap sa akin na yan, nagbukas sa mga cabinet na ganyan. Nilagay dyan. Nung mabuo, anong nabuo? Uzi. Gumagawa po ng baril yan eh. Yeah. Gumagawa. Yung mga kasama sa Los Baños, nahuli na, nakulong na. Dati yung may mga machine sila nga gumagawa ng mga paltik. In fact, lagi kami binabato doon, Sabi nung kapitan, ay, kung may baril ka, Pastor, barilin mo lang, tapon mo sa ilog, kami ang bahala. Yeah. Barilin niyo lang, Pastor. Tama sa yung kapitan, di ba? Ay, kung kayo ginugulo eh. Ito naman si Maynard, binigyan ako ng baril. Tinuturo sa akin kung paano. Nakaupo kaming ganyan. Tinuturo sa akin paano pumuputokin. Pumutok! Sabi nung bala, muntik na. Sabi ko, ako pa yata ang papatay sa iyo. Ayoko niyan. Ibinigay sa akin yung isang homemade yun. Sabi hindi ko kailangan. Actually, nang buksan niya at maging si Pastor dito sa lugar na ito, hindi yan ang kailangan nyo. Hindi yan ang kailangan ko. Ito ang kailangan nyo, Pastor. Gusto kong sabihin sa akin, get behind me, Satan. Pero nasave din naman yata. At abay na, ano bang plano ng Panginoon sa kanya? Sabi, tumulong ka doon sa Santa Maria, Bulacan. Doon ka maging problema ng pastor doon. Malakas mga hakot po yan. Malakas mga hakot. Hindi ng baril. Malakas mga hakot ng tao yan. Kasi may sariling sasakyan, kaya doon pinapagamit. Kaya kung doon ka maging problema, huwag na rito. Malaki po siyang kasi nga, si Jerry, naging pastor doon, sabi ko, tulungan mo siya.
Kasi siya yung kasama ko palagi. At siya ang nagsishare sa mga durugista doon. Kahit siya nga mga loko-loko yung kinakausap din niya. Yung mga taong grasa. Kaya sabi ko, sige, siya na may kaluluwa yan. But it involves a refusal. Huwag kayong matakot. Hindi ikaw magpapakain sa nanay mo. Hindi ikaw magpapakain sa mga anak mo. Pero kailangan ng tao ang salita ng Diyos. It's involved a refusal. He refused a family relationship. Alam natin, Luke chapter 14 and verse 26-27. Ano sabi doon ng Panginoon? Kung mas mahal mo na higit sa akin ang nanay at ang tatay mo, maging ang asawa mo, bago-bago iba kang. Luke 14. If a man come to me and have not his father, and hate not his father and mother, and wife and children and brethren, and his sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples or followers. Yeah. Hindi ibig sabihin ay galit ka ng galit. Ibig sabihin ay kung ang pag-ibig mo sa kanila masihigit ka pa sa pag-ibig mo sa Panginoon. Just like hate. So, you know, it's hard to make a decision to surrender for a full time in service kung ang hadlang ay ang mga kamag-anakan. Yeah. Alam niyo kung nakinig ako sa tatay ko at sa kuya ko, marahil nagbago ang isip ko. Oo nga naman, may pagkakataon. Actually, yung director namin, binigyan ako ng 6 months. Ito, hindi ko hupipirmahan. Dito lang yan, baka magbagong isip mo, January 23, 1991, kailan ba birthday mo? Alam mo, birthday ko, June 24. Bibigyan kita ng hanggang June. Baka magbago ang isip mo. Kasi nga, yung item ko po, kasi pag yung mga item na ganyan, plantilla, pag ikaw may nag-resign, ang tawag doon co-terminus. Kasi ginawa lang yung item namin, sa akin personally, para lamang doon sa trabaho na ukol sa akin. Merong ganun eh. But that is permanent. No? Kaya pag nag-resign, ay parang pag nag-resign ka, walang papalit sa'yo, no? Nung mag-resign siya. Kasi nilikha lang yung item na yun para sa'yo. What a privilege. Kaya pag ikaw ay nawala, wala din ito. Wala kami makukurakot. But I'm not a ghost employee. But again, so our Lord make you His own possession. Jesus, and because God make us His own possession, God will take care of you. Philippians 4:19, but by God shall supply all your needs. And when God supply all your needs, ay sapat-sapat pa yan. Kaya nga, nung kalaunan, napatunayan ng tatay ko, sana lahat ng mga kapatid mo ay kagaya mo. Through the years. Sana lahat ng kasi kami nga po, 12 magkakapatid na lalaki at 4 na babae. Kaunti lang po. Si kuya, ako, si Wendy, si Lily, si Lily, 16. Sana lahat ng mga kapatid mo kagaya mo. And then, siyempre, tumanda sila, nagkasakit, and then, hindi maasahan na yung mga may pamilya. Dinalaw ako, and then, sabi ni Ma'am Bita, dadalaw lang tayo. May love gift ka naman tinanggap doon sa Santa Cruz, ha? Ilaan na lang natin yan doon. Kasi lagi niyo po akong pinapupunta sa Santa Cruz. Every Huwebes, almost every Thursday, ganyan. So, naitatabi ko na yan. Naibibigay ko na. Baka naman kung ano sabihin ng asawa mo, hindi po, siya nga po nagsabi, buti pa kayo. Kayo hindi namin inaasahan, pero kayo pa ang nakakatulong.
blessing in association. Because we learn, is this a blessing to be a channel of blessing? Through the years. Kaya nga, sa pagsunod, hindi mo kaagad makikita, but the first step is to refuse. Any family relationship, kung sila ang hadlang. Actually, sabi ko nga, hindi ko sinabi sa misis ko, nag-resign ako. Pag uwi ko na lang ng Friday, sabi ko, nag-resign na ako. Alam mo yung sagot niya? Amen. Answer prayer. Sabi ko, di man lang tumanggi, di man lang bigay nung. Kasi para kung ikaw ay sana hindi pumayag, pagbalik ko sa Lunes, ay pwedeng i-withdraw ko yun. Ay, amen! Answer prayers. Sabi ko, paano yung dalawa nating anak? Paano si AB? Paano si Agape? Wala pa si Jereb. Wala pang plano kami dyan. May dalawa na kaming anak. Nag-resign ka. Pero sabi, amen, praise the Lord, answer prayer. Yung pala, kaya gumagawa ang Panginoon, nananalangin na si Bitang mag-full-time ako. Kaya yung mga ayaw pang mga asawang lalaki, pero parang ikaw nakakaramdam ng tawag ng Panginoon, ipag-pray mo. Huwag mo nang pagpipiliin na bungian ng Panginoon. Hindi, na talagang tumugo na, lalo na sa mga preaching na narinig natin. Sabi ko nga, ako hindi pastor at wala sa gawain, ako una magpo-forward eh. Kahit 69 years old na ako. Sa mga narinig na mensahe, sabi ko nga ay, kung wala mga hayon sa kalawang, kung hindi lamang ako may nandangat, kung tatawagin akong Panginoon sa iba pang gawain, ako ang lalabas. Bata pa naman ang asawa ko. Uli. He refused a family relationship. It involves a refusal. He refused a family relationship. He refused to enjoy pleasures of sin for a season. He refused pleasures of sin for a season. In verse 25 in our text, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. I believe it is a sin not to follow God's calling. Because disobedience is rebellion, and rebellion is a sin of witchcraft. Huwag kang pakulam. Yeah. Obedience is the key. Hindi lang yung sinabing sin ay this worldliness. Disobedience is a sin. At sa pag-disobedience natin sa parawagan ng Panginoon, kala mo nag-i-enjoy ka sa trabaho mo? Hindi ba, minsan ay tinatamad ka, hindi ka na masaya? Kasi nga, ang una nag-full time sa amin, ang misis ko, ang ganda-ganda ng trabaho niya sa Picard. Mas malaki ang sweldo kasi sa akin. Sila yung nagpa-process ng mga project para mapunduhan. So, mas malaki ang sweldo. I think 1987, nag-resign si Mambita, para makatulong sa academy. Sabi, bakit ka nag-resign? Gusto kong tulungan, si Pastor. Gusto kong tulungan. Sabi, pwede naman tayo, hindi naman tayo backslider. Nagbibigay tayo ng ating tithe offering. Pag may first fruit offering, pag wala tayo, kahit anong may benta natin, binibenta natin para makapag-first fruit offering lang tayo. Pero bakit ka pa nag-resign? Hindi mo ako naunawaan. Kaya nung ako ang mag-resign, amen, praise the Lord. So, wala namang magtatrabaho sa atin. At nung mag-full time kami, may naipon naman kami, nag-resign siya, nag-resign ako. Ang iba ay nakakuha pa. Siya na rin ang nagsabi, ano kaya at mag-sideline tayo? Mag-abon tayo. Nagpagawa kami ng tindahan doon sa Rizal Street. Pagawa na ako isang and then, abon. Yung abon, alam ng mga babayan kung ano yung abon. Ano yung triumph, ano yung ano. So, alam niya nila mga taga. So, tinda kami. Hanggang ngayon, yung mga kuha ng abon, ang hirap maningil sa kapatiran. Ay, naku talaga. Nahulas na ng ulan. Maniningil ka.
Kung bakit sa mga kapatid, mas mahirap maningilan mo pag business. Sabi ko, 6 na ba isara natin yan? Hindi kalooban ng Panginoon. Sapat-sapat, kung tayo is Friday, wala lang kakainin. Hindi na motive ha, pero kailangan. Lalo pag Friday. Sabi ni Mama Ivon, Pastor, wala po tayong bigas. Buti na't hindi lalagyan ng bigas namin na yung lata. Kasi pag ganyan mo, maingay na rin eh. Wala, ano magagawa? Walang bigas. Soul winning. Punta sa Kalawan. Brother Yunus Mundo, may palayan yan. Pastor, nakain kayo ng bagong pabayong bigas? Ay, pambiro. Ang surprise ka, tatanong ka pa. Ayan, nandiyan si Sister Agnes. Mainit-init pa. Habang wala kaming bigas, nakahanda na pala sa kanya yung 10 kilo. Mainit-init pa. Punta ako ng Kalawang. Nag-i-area ko na nga, mga 99. Pastor, kumakain kayo ng bagong pabayong bigas. Ay, pambira. No, dala. Sabado, punta ng tabing dagat. Tabing dagat. Pastor, nakakain kayo ng dalag. Meron na kaming inihaw na dalag dito. Nakakain, hindi ako Bisaya. Kasi hindi daw sila nakakain, nilalagyan niya ng talit, ginagawang laruan sa kanal eh. Ang sarap kaya ng dalag. Inihaw na dalag. O di pag uwi, may dala ka ng ganyang kalaking dalag. Kasi pambigay sa pastor, di malalaki yan. God will supply all your needs. Just refuse a family relationship. Just refuse your disobedience. That is just a sin for a season. Do you think you are enjoying your trabaho kung talaga yung tinatawag ng Panginoon? May sweldo ka, may pera ka. Yan si ano. Ayaw tumugon kasi, siguro tumatawag lang ay mami niya, si Jarreb, Pastor Jarreb. Sinumukan lang lahat ng trabaho, real estate. May plano siyang ano, pero ang sabi ng mami niya, alright, pag-aaralin kita. Ayaw mong sa Bible school, mag-aaral ka, pero kukuhanin mo education. Kasi, ang plano ni mami ito, may school kami. So, sumunod naman, kumuha ng education. Nakapasa naman sa LET. What is that? Licensure examination. And then, pasado na. Actually, pumasok sa Bible school yan eh. Drop out nga lang. First year. Kasi, lagi sinasabi ni Dr. Ed, kung ikaw ay galing sa academy, try 1 year sa Bible school. O, narinig mo sinabi ni Pastor? Opo, pero gusto ko try 1 year sa Bible school. And then we are praying, sana magpatuloy na. Nung makatapos ng 1 year, tapos na po ako. Sabi, ay, ano ngayon? Gusto kong pumasok po. Anin mo yung konpa. Dito na tayo. Anin mo pa yan? O sige. Pero ang kukuhanin mo ay education. O kumuha naman, nakapasa. Pero nung makapasa, naghanap ng trabaho, real estate. No, maganda ang kuha, nakakapunta na niya, nakakasakay sa private plane ng kanyang amo, nakakakuha na ganyan. And then, nagkaroon pandemic, buti nga. Naghanap na naman trabaho, walang trabaho, nakapunta ng, meron pala dong inihanda na ang Panginoon para sa kanya. Yeah, anak ng pastor. Binihanda na pala doon. Nagkaroon pandemic, hindi makauwi. Hiniram yung sasakyan ko, pati yung sasakyan ko hindi nakauwi. Hanggang ngayon, hindi pa rin makauwi. That is a birthday gift sa akin. Hiniram lang sa akin, pandemic. Hindi makauwi. Yung pala nahuli. And then habang naandun, na-fall in love sa church, na dying church. Pardon, Sister Yesa, pinag-umpisahan ng tatay niya. Pero naman, ang hirap pag nawala ang pastor. Jeremy's father-in-law, kinuha ng Panginoon. So, then, hindi niya father-in-law pa noon. And then, naandun siya, walang trabaho, walang ano. Ang napagtunan niyang pansin yung gawain, hindi ganitong nakalakihan kong simbahan. Ang simbahan kong nakalakihan ay buhay! Ang nakalakihan kong simbahan ay ganito! God is working na sa kanya. Gumagawa na sa kanya. And then, sapagkat na love sa asawan, tinry pa rin siya, nagkaroon ng pagkakataong, nag-apply siya sa PAO. What is PAO? Public Attorney's Office. Kasi ang plano niya talaga mag-abogado eh.
Yeah, maraming abogado nagiging abogado. So, nag-apply. Yung TUA ni Yesa ay ang taas ng katungkulan sa ano, no? Public Attorney's Office. Almost second to the... And then, natanggap siya. Gumawa din lang ng isang item para sa kanya. Para siya matanggap. And of course, hinahamon siyang mag-aral kasi malapit lang sa kanila yung MLQ, yung mag-aral ng abogado. Maplano na, dyan ang mga lahat. Dati anong gagawin ko? Pray for that. Pero mami niya, Panginoon, sana. Kasi palaot na palayo na siya. By the way, not only to refuse a sin for a season, yung disobedient, but refuse economic advantage. Kala mo, may sweldo ka, malaki. Saan ka dadalhin yan? Pero yung pagsunod mo sa Panginoon, marami kang mga tao mo dadala sa Panginoon. And I praise God one day, He refused an economic advantage. Siyempre, pag abogado ka, pambihira. May pagmamalaki mo sa sanlibutan. Pero nung iharap mo sa Panginoon, anong iharap mo sa mami mo? Yeah. That's praying for you. Umiiyak. Panginoon, ang kaisa sa kong laki. Yeah, umiiyak. Tawagin mo pa, ayaw ko po siyang maapalayo pa sa gawain. Parang ang ni Ma'am Amy kasi, Levites na tayo. Bibinukod na tayo ng Panginoon. Saan ka pa pupunta? And I praise God. December 14, magpe-first anniversary sila. Yeah. As CBBC. Oh, it involves a refusal. Refuse a family relationship. Refuse to enjoy the pleasures of sin for a season. Refuse economic advantage. Ano sabi dyan? Anong nirefuse niya? Treasures in Egypt. Kala mo malaki magagawa that you are a permanent sa trabaho, na ikaw ay tumataas na ang sa sweldo mo, sa trabaho mo. Pero kung tinatawag ka ng Panginoon, refuse economic advantage. Alam niyo, ang tingin sa atin ngayon parang mayayaman tayo, no? Di ba? Nag-umpisa lang kami sa kubo. Yan, pinahiram na ganito lang kalaki. Dito po, sabi ko, 15 lang kakasya dyan. Bumili ako ng pawid. Nilagang pawid. Kumuha ako ng mga kawayan. Doon ako nag-umpisa. Every Wednesday. Pumunta kami. And then, dumadami. Pag nagsusulwining ka, siyempre dumadami. Pero sila mag-sulwining, dumadami. And then, pag dumadami, kailangan mo lugar. Pray for lugar. So, nagkaroon na naman lugar. Natanda ba, magkasal kayo sa bahay? Sabi niyo, that is June 19. Dito kinasal nyo eh. Ganyan lang kalaki. Pwede na ito. Doon pala kayo. Dito na kayo. Dito na. Then, sinabi ko sa may-ari. Pabayong may-ari. Pagka mga 60-70, nandun na ang iba sa karsada, Panginoon, hindi kami tatagal dito. Ihanap mo kami. Binigyan kami ng apartment. Nung bigyan kami ng apartment, may na mission house, merong yung may-ari, may 2.5 hectare na ginawang subdivision. Na-invite namin, nakita sa prayer list, Pastor, naghahanap pala kayo ng lupa. Yung lupa ko, ang dami. Divided na. Mamili kayo. So, pinili ko yung katapat mismo. 1997, God gave us that lot. 1998, on that lot, build a house of God. August 28, 1998, doon na-organize ang church sa building na yon. That's why after 3 years as a mission, Pastor, pwede na pong i-organize ang simbahan. Sapagkat ang prayer ko, if God will give me 100 members, ipapa-organize ko ang simbahan. Na-organize ang simbahan, August 28, 1998. For 27 years, faithfulness ng Panginoon. Pupunta kayo ron, hindi yun ganun, nag-umpisa yun sa kubo. That is the miracle of God. You know, the first message, the key is obedience. That's why, refuse disobedience.
Tanggihan mo na ngayon yan. Susunod ka na sa Panginoon. It's good we see young people, pero naghahanap ang Panginoon. I cannot wait for another 5 years to train these young people. Ikaw ngayon, pwede ka na, matured ka na. You are in a maturity na. Yeah. Na habang nag-aaral ka sa Bible school, pwede ka ng pagkatiwala, may pamilya na. Si Gorpido, binata yan. Pero may gawain na. Ay, how much more? Review sa family relationship. Kung ang hadlang ay ang asawa mo, ipag-pray mo. Huwag mo iwala yun. Involves a refusal. Number 2, it involves a choice. Kaya nga, dumating ang panahon, kailangan niya ng mamili. He chose to suffer affliction. When you leave the comfort of your home, when you leave the comfort of your home church, maayos na kami, nag-aaral ang mga anak ko sa academy, CBBA Academy, scholar na sila doon, wala kaming binabayaran, dahil mabait ang pastor at saka yung principal namin, si Sir Arnold. Ando na sila, walang binabayaran, full-time kami, okay na kami ron. Pero, why God called me? And I refuse the comfort of our home church. Oh, refuse the comfort of your home church. Kala mo lang okay ka dyan, pero hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, tinatagihawat ka na sa ilong. Go there! God is calling you. It involves a choice. He chose to suffer affliction with God's people. He chose the reproach of Christ. Others, even loved ones, may not understand you. They may reproach you, an expression of disapproval, but as we experience, sa umpisa lamang yan, pero pag napatunayan mo ang performance ng Panginoon sa buhay mo, sila magsasabi sa iyo, sana lahat ng tao'y kagaya mo. Lahat ng mga kapatid kagaya mo. Yan o, sa umpisa lang yan. They are going to reproach you. Anong nakain mo? May director. Anong nasa isip mo? Kaganda-ganda ng trabaho. You know, when God, promotion belongs to God, pero ginagamit lang yung trabaho. Nag-umpisa ako sa junior technologies. Then, soil technologies 1. When God, within 1 years, promote me, nang ako mag-resign sa Soil Technologies 2. Isa na lang at Senior Technology. Pero, what is that ano? What is that economic advantage? Samantalang when you go out there, you are going to see the miracle of God. Sa umpisa lang yan. Ano sabi sa 1 Peter chapter 4? If men revile you, reproach you, happy are ye! Ginagawa mo ang gawain ng Panginoon. Sumusunod ka sa gawain. Sumusunod ka sa panawagan ng ating Panginoon. Not only refuse the reproach of Christ, He chose to be with God's people. To surrender from secular school, to surrender from college, to be in the BHPC, is to be with God's people. To be in the mission field is to be with God's people. To be in the church is to be with God's people. The number 3, it involves a separation. The faith of separation. Verse 27, by faith he forsook Egypt. To surrender for the service is to forsake all. And it involves separation. And separation is in 3 aspects. Separation from the world, its prestige, its standard, its monetary gain. And separation for the Lord, His calling. For the ministry, for the mission field. Separation with a vision. When you decide, or if you are going to decide, when you decided to surrender for a full-time service, and finally for mission, go with a vision. Amen? Go with a vision. In Acts 26 verse 19, I am not disobedient to the heavenly vision. Amen. Ilagay mo na.
Noong ay pumunta ng Kalawang, hindi mananatiling ganitong kalagayan ng Kalawang. Hindi na ito tatawaging daang impyerno. Ito'y tatawagin ng daan papunta sa Bible Baptist, Christian Bible Baptist Church. The faith that drives to surrender. Surrender now. You that are, sabi mo, stable ng family mo, ayos ng lahat. Kung ikaw'y tinatawag ng Panginoon. Come. Type ito may lahat. Let's all listen to this. Let's pray. Ang maraming Diyos kami nagpapasalamat for the faith of Moses that was written for our admonition, for our encouragement. The faith, ang Diyos na sinampalataya ni Moses ay Diyos din po namin, O Diyos. Na tumawag kay Moses upang i-delivered ang mga tao mo po, O Diyos. Ganon din, Panginoon, ang panawagan mo po sa bawat sa amin. At nawa po ito.